for DJ Rocky's Secret Files. Natupad ko yung pangako ko sa'yo na magtatapos ako ng pag-aaral. Pero wala ka na. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ng secret file ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kath, 26 years old. Kilala ako bilang masayahing tao before. Pero nagbago ang lahat matapos mangyari ang hindi ko inaasahan. Back in 2012, nagtrabaho ako sa isang mall. Doon ko nakilala ang isang babaeng magiging tulay para makilala ko ang true love ko. Kinuha ng babae yung number ko. Hanggang sa may natanggap akong text from a new number. Anak daw siya ng babae na customer ko sa mall. Nagpalitan kami ng conversation. I don't know, pero komportable akong kausap siya. Hanggang sa nanligaw na siya. Isang araw, nagpatawag ng emergency meeting sa opisina. Ipinatawag ako at ang iba ko pang mga kaopisina. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang lalaking ubod ng kagwapuhan. Akala ko, yung lalaking yun ay customer namin. Hanggang sa nagsalita siya ng, "Mahal, it's me, Alex," habang nakatitig sa dalawang mga mata ko. Halos lumundag ang puso ko nang malamang ang manliligaw ko ay nasa harapan ko na. Nagsihiyawan ng mga kaopisina ko ng, "Ay!" May iba pang sumigaw ng, "Ang haba ng hair mo, girl!" Hanggang sa nagsialisa na sila at iniwan kami ng boss ko. Nakiusap daw siya sa boss ko na kung pwede magpatawag ng emergency meeting. Ang lakas din nitong lalaking to, no? At habang nagsasalita si Alex, ay pinagmamasdan ko siya. Ang gwapo niya. And I think nasa kanya na lahat ng hinahanap ng isang babae. Gwapo, matangkad, mabait, at mayaman. Bit-bit-bit-bit niya ang isang bouquet of flowers and chocolates. Hindi ko akalaing sosurpresahin niya ako sa opisina ko. At talagang nanggaling pa siya ng Maynila. Yun ang una naming pagkikita. At sinagot ko na siya. Lumipas pa ang panahon, year 2014. Okay naman ang lahat sa amin nang sinabi niya sa akin na pupunta siya ng Canada para asikasuhin ang business niya. Sa loob ng 3 buwan na nasa Canada siya, walang palya ang tawag niya sa akin. Hindi rin siya pumalya ng pagsurpresa sa akin tuwing mahalagang okasyon. Hanggang sa one day, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. At yung isang araw na yun ay nadagdagan hanggang umabot ng 1 taong walang paramdam si Alex. Halos mabaliw-baliw ako katatanong, kaka-search kung nasaan at kumusta siya pero wala akong nakuwang sagot. August 25, 2015. Nakatambay ako sa store ng tita ko. Nang may isang pamilyar na lalaki akong nakita. Ang taong mahal ko, nagbalik. Mangiyak-ngiyak ako nang makita ko siya uli. Naiinis ako sa kanya, gusto kong magalit. Pero nung nilapitan niya ako at humingi na siya ng tawad sa pagkawala niya, doon na ako umiyak. Nagyakapan kami ng mahigpit. At ang sabi niya sa akin ay hindi na siya aalis ng bansa. Ang gusto niya daw ay ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Siya daw ang magpapaaral sa akin. Sa Maynila daw ako mag-aral at doon din ako mag-i-stay. Gusto niya na pagkatapos kong mag-aral ay
maikasal na kami. Nang marinig ko yun, napalitan ng saya ang lungkot sa buhay ko. Ako na yata ang pinakamasayang babae nung araw na yun. Ginawa ko ang gusto ni Alex. Nag-enroll ako at siya ang sumagot sa pang-tuition ko. Sa katunayan, gusto ko naman talagang magpatuloy ng pag-aaral. Kaya lang mahirap ang buhay namin. Kaya laking pasasalamat ko sa boyfriend ko, or should I say soon-to-be husband ko. Okay naman ang lahat. Nakapag-adjust na ako ulit. Hanggang sa isang araw, nasa klase ako. Biglang tumawag sa akin ang pinsan ni Alex. Ang sabi niya, ay nasa labas na daw siya ng school ko para sunduin ako. Kailangan daw naming puntahan si Alex. Emergency. Nagpaalam ako sa prof ko na may emergency akong pupuntahan. At habang naglalakad ako, papunta sa sasakyan ng pinsan ni Alex, ang dami-dami nang pumapasok sa isipan ko. Sabi ko sa kanya, sabihin na niya sa akin kung ano man yung dapat kong malaman at kung saan ba kami pupunta para hindi yung kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. Pero ang sabi ng pinsan ni Alex, mag-antay lang daw ako. 15 minutes lang ang binyahe namin pero pakiramdam ko, yun na yung pinakamahabang biyahe sa buong buhay ko. Hanggang sa nakarating kami sa isang ospital. Parang gusto nang mag-racing ng mga luha ko pero pilit kong tinitibayan ang loob ko. Palihim akong humihiling sa Diyos na sana hindi totoo yung kutob ko. Pagpasok namin sa isang kwarto, nakita ko yung taong mahal ko na nakahilat at namumutla. Nagulat si Alex na makita ako sa ganung sitwasyon niya. Siguro ayaw niyang magpakita sa akin. Sabi lang ng pinsan ni Alex, ayaw niya sanang ipaalam pero palagay namin, kailangan mong malaman. Nangihina at umiiyak akong lumapit sa kanya. Nakangiti siya sa akin at ang sabi niya, mahal ko, don't cry. Ayaw ko na umiiyak ka ng dahil sa akin. Dagdag pa niya, may nabili na akong lupa at bahay para pagtapos ng kasal natin, may uuwian na tayo. Huwag ka na umiyak kasi lalaban ako. I'm okay, kaya ko to, just trust me. Niyakap ko siya ng sobrang higpit at sinabi ko sa kanya na, huwag mo kong iwan na, magpapakasal pa tayo at magkakaroon ng anak. Bubuo ng pamilya, gaya ng plano natin, 'di ba? Sumagot naman siya ng, yes, we will do that. But for now, umuwi ka kasi may pasok ka pa. Tuparin mo yung pangako mo sa akin na magtatapos ka. I don't want you to see me in this condition, so please, uwi ka na muna. Do the things you used to do every day. Sa pagkakataong yun, ramdam na ramdam ko na malubha ng sakit ni Alex. Pero gusto kong ilaban niya yun. Labanan niya yung sakit na yun. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa amin. Napag-alaman ko na hindi negosyo yung pinagkakaabalahan niya nung nasa Canada pa siya, kundi pagpapagamot. Sinubukan daw niya na hindi ako kausapin para hindi na kami parehas na mahirapan, pero hindi niya natiis. Gusto niya na ipaglaban pa rin ang nararamdaman niya sa akin. Dahil hindi daw cancer ang hahadlang sa pagmamahal niya sa akin. Nainis lang ako sa sarili ko kasi hindi ko man lang namalayang may sakit na siya. Ang sabi niya lang kasi sa akin, nagda-diet siya. Nung napapansin kong pumapayat siya. At nung napapansin ko namang numinipis na ang buhok niya, ang sabi niya may lahi lang talaga silang ganun. Kaya ayun, nagpakalbo na lang siya. Nakakaawa ang taong mahal ko. So I decided not to leave him. Stay at his side. It was just so painful to see the man I love suffering from brain cancer. Para rin akong sinasaksak ng paulit-ulit. I have to endure the pain.
Then one day, umuwi ako sa bahay saglit para kumuha ng gamit ko. Pagdating ko sa ospital, nakita ko na nagtatakbuhan ng nurses and doctor sa kwarto niya. Kinabahan ako, tumakbo na rin ako papunta sa kwarto niya. Pagkalapit ko sa may pinto, ay hinarang ako ng mama niya. Parehas kaming umiiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinubukan kong buksan pa ang pinto pero nakalock na. Hanggang sa ilang minuto pang lumipas ay lumabas na ang mga nurse at doktor. And the doctor said he is fine. Hindi ko na pinatapos yung doktor sa pagsasalita niya. Pumasok ako sa kwarto niya at niyakap ko si Alex agad-agad. Hinalikan ko pa yung mga kamay niya. Pero tiningnan niya lang ako at sabi niya, "Sino ka? Hindi kita kilala. Umalis ka dito." Sobrang sakit pero binaliwala ko yun. Nilapitan ako ng mama niya. Sabi niya, "Anak, labas muna tayo please." Lumabas kami at sabi niya sa akin, "My son lost his memory." Hindi ko alam pero grabe yung sakit na nararamdaman ko kasi yung taong mahal ko nakalimutan ako. Pero hindi ako susuko. Ipapaalala ko sa kanya lahat-lahat. Hindi ako hihinto sa pagpapaalala sa kanya kung paano kami magmahalan. Lumipas pa ang mga araw, palala ng palala ang sakit niya. Hanggang sa kinausap na rin ako ng prof na kailangan ko na daw pumasok. Pumasok ako sa eskwelahan pero yung utak ko, nasa kanya pa rin. Hanggang sa may nadiskubre ako. Hindi pala talaga nawala ang memory ni Alex. Nagkunwari lang siya na nawala yung memory niya para lumayo ako. Kasi ayaw niya na makita ako. Ayaw niyang makita akong nahihirapan ng dahil sa kanya. Tinulungan siya ng mama niya dahil yun din daw ang hiling niya. So sige, kung yun muna ang gusto niya, gagawin ko. Wala pang isang buwan simula nang pumasok ako uli sa school. Nabalitaan kong nanghina na naman siya. Tinawagan at sinundo ako ng pinsan niya sa school. At pagdating namin sa ospital, agad ko siyang niyakap. At ang sabi ko, "Mahal, magpagaling ka na. Kaya natin to. Tuparin mo yung pangako mo sa akin, ha? Magtapos ka. Kalimutan mo na ako. Find someone na makapagbibigay ng higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Ipagpatuloy mo yung buhay mo. Be happy. Kahit wala na ako, lagi mong tatandaan na mahal kita. At ayoko na makita ka na umiiyak. Promise mo sa akin hindi ka pupunta sa burol ko at sa libing ko kasi ayokong makita kang umiiyak. Isipin mo it's just an ordinary day at hindi mo ko kilala." Nung sinabi niya yun sa akin, hindi ako makapagsalita. Dagdag pa niya, "Mahal ko, I love you so much. At ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Yakapin mo kung mahal ko." At niyakap ko naman siya ng mahigpit. Hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang pagbitaw niya. Flatline. Hindi ko natiis. Pumunta ako sa huling lamay niya. At habang papalapit ako sa kabaong niya, para bang may dumamping malamig na hangin sa aking balat. Alam ko siya yun. At nang makarating ako sa kabaong niya, nakangiti pa rin siya. Mukhang payapa. Kinabukasan, libing niya. Hindi ako nagpakita sa maraming tao. Nasa sulok lang ako habang pinagmamasdan siyang ilibing.
At nung nawala na ang mga tao sa sementeryo, tsaka ako lumapit. Doon ko ibinuhos ang lahat-lahat. At sinabi ko dun, oo, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Magtatapos ako ng pag-aaral. Lumipas ang panahon at nakuha ko na ang diploma ko. Natupad ko na ang pangako ko sa'yo, mahal ko. Sa susunod, master's degree naman ang kukunin ko. Mahal, alam ko masaya ka na ngayon kung nasaan ka man. At alam ko na binabantayan mo pa rin ako. Alam ko rin na approve ka na sa bagong boyfriend ko ngayon. Si Mark, na naging sandalan ko ng mga panahong lungkot na lungkot ako. 'Di ba? Nagpakita ka sa panaginip ko. At ang sabi mo, proud ka sa akin. At ang sabi mo pa, ipagpatuloy ko ang buhay ko kasama ng taong pinili ko dahil mabuti siyang tao. Yayakapin nga sana kita nung nagpakita ka sa panaginip ko, kaya lang bigla na lang akong nagising. At nagulat ako dahil pagkapa ko ng unan ko, basang-basa. Basang-basa dahil sa kaiiyak ko. Mahal, alam ko masaya ka na ngayon kung nasaan ka man. At alam kong binabantayan mo pa rin ako. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Minsan, gusto ko pa rin isipin na sana panaginip lang lahat ng ito. Pero hindi. Alam ko may plano si Lord sa lahat ng ito. At alam ko, nakasama kita sa paglalakbay kong ito. Muli, ako si Kath, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!